Mga kabida, sa magandang oras sa lahat at welcome po sa akin channel. Eto, pag-usapan po natin, ito pong posibilidad mga kabida na makapag-avail po ng interim release. Ito pong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dyan ho sa International Criminal Court. Ano po? Na? Ano po itong interim release? Yung interim release po ay nakapaloob po yan sa Section 59 po ng Rome Statute. Ano po? Na ginagamit po mga kabida ng International Criminal Court, ano pa, na? Yung interim release po, dito ko sa Pilipinas ay katumbas po yan ng bail, ano? Posting ng bail bond, ano po, na? Ang tawag nila doon is interim release, ano po. Okay? Now, dito po sa post po mga kabida ni Mr. Jarius Bondok, isa pong kolumnista po yan, ano? Sa kanyang Facebook account, okay? 23 minutes ago po, ano? Ang title po sa kanyang post dito is, can Duterte request bail, strike plea bargain at ICC? Yun yung kanyang titulo, ano? Parang tanong din, ano? Now, nakausap po ni Mr. Jarius Bondok, ito pong dating UP din, ano? At isa sa naging judges po mga kabida ng International Criminal Court noon, okay? Ito pong si Dean Raul Pangalanan. At naitanong po niya itong possibility kung makapag-avail po ba itong si Digong ng interim release. Ang sagot po ni Dean Pangalanan po mga kabida, ito. Yes, he can. Former ICC Judge Raul Pangalanan says. But ICC may have reservations due to bad experience. It granted Kenyan President Uhuru Muigai Kenyatta provisional release. He did not return for trial. But witnesses against him vanished. So bigla hong naglaho, ano, yung mga witnesses. ICC prosecutors withdrew charges of crimes against humanity. Why is Duterte's trial 6 long months from now? Ano? So yun yung nangyari, ano? Pwede hong makapag-avail po ng interim release po itong si Digong, ano? Pero merong reservations po itong ICC po mga kabida. Dahil ho sa nangyari po nung grinant po nila yung interim release po sa dating Kenyan president po, ano, na si Kenyatta. May bad experience po yung ICC po doon, ano, na ilabas po itong si Kenyatta po mga kabida by virtue of interim release, pero hindi na po bumalik, ano, sa trial. So, ang pinakamasaklap po dyan is yung mga witnesses po na pwede sanang gamitin po ng prosecution, ibigla hong naglaho, no? Kaya ang ginawa po ng prosecution, winidraw nila yung kaso. Kasi wala na po silbi yun. Kasi unang-una, wala na po yung akusado. Pangalawa, yung mga witnesses po nila, wala. Bigla hong naglaho. So, yun yung bad experience. Baka po, sa interpretasyon ko lang po dito mga kabida, baka may hirapan po itong si Digong, no? Na makapag-avail po ng interim release dahil ho sa bad experience mga kabida ng ICC. Diyan ho sa interim release na yan. Ano? Okay, yung tanong po kung bakit napakahaba yung hearing, no? Yung gap from the appearance at dun ho sa pre-trial hearing po mga kabida. Okay? Na mangyayari po sa September 23. Okay? Can Duterte strikes a plea bargain? Okay? Ano po itong plea bargain? Dito ko sa Pilipinas po mga kabida, meron pong plea bargaining, ano? Ang ibig sabihin po ng plea bargaining na yan mga kabida, dito sa Pilipinas, halimbawa, may kaso ka, no? Tapos, aaminin mo yung kaso. Okay? Now, in return po, yung sentensya mo ay bababa, no? Dahil sa pag-amin po ninyo. Okay? Yun yung plea bargaining, ano po? Pero doon po sa ICC, okay, wala pong nabanggit about plea bargain. Ano po? Ito po yung sagot po ni Raul Pangalanan. ICC rules makes no mention of plea bargains such as those openly made in courts of some member states. So wala hong explicitly sinabi doon ho sa rules po ng ICC po mga kabida about the plea bargaining. Ano po? No? Okay? Pero ang sabi po ni Pangalanan dito, Pangalanan handled one such case as president of a trial chamber.
The prosecutors made no mention of plea bargaining, but it was obvious in the sequence of events and presentation of arguments. So although wala po sinabi, pero naging obvious daw yun, no? Yung plea bargain during the course of the hearing, ano po, no? Mga kabida. Okay. Can Duterte's correspondents now cause the filing of criminal charges against themselves in Philippine courts, if only to elude ICC jurisdiction? Ito po yung tanong, okay? Para po daw makaiwas po sa jurisdiction po ng International Criminal Court. Di ba meron pong mga co-accused, mga correspondents po itong si Digong, ano? In fact, naging laman ko yon, no, sa vlog ko mga kabida nung nakarang araw, ano? Kung saan po yung complaints po ni Attorney Jude Sabio at saka ni dating Senador Trillanes, may mga co-respondents po itong si Digong, ano? Okay, may mga pulis doon, mga dating opisyal po ng gobyerno nung time po ni Digong, ano? So, pwede ho ba silang mag-file po ng kaso sa kanilang sarili dito po sa Pilipinas just to make sure na wala pong jurisdiction ang International Criminal Court sa kanila, okay? Kasi may haka-haka kasi mga kabida na baka po maglabas po ng warrant of arrest, no? Ito pong ICC laban po sa mga co-respondents po, ano, ni Digong dito ho sa kaso po ng crimes against humanity dahil ho sa war on drugs po ng dating Pangulo nung siya po ay presidente po ng Pilipinas, ano po, na? Okay? Pwede po ba na may mag-file, kung hindi po sila, may mag-file po laban sa kanila ng mga kaso in relation po doon ho sa war against drugs, mga kabida, ano po? No? Ito po yung sagot po ni Pangalanan. Okay. ICC will determine if such case is genuine and moving in court, says Pangalanan, inquirer columnist. If ICC finds out the fakery, it can order arrests. Now, titingnan muna ng ICC, mga kabida, kung yung mga kasong isinampa po laban sa mga correspondents po ni Duterte, kung totoo ba yung kaso na yon o mga kaso na yon, hindi ho ba fake yun, ano? Kasi pag ma-prove po na fake yung mga kaso na yon, okay, isinampa lang po yun para mawala yung jurisdiction po ng ICC, pwede hong maglabas ng warrant of arrest ang ICC para arestuhin po itong mga akusado. Ano po, no? So, yun yung sabi po ni Dean Pangalanan, mga kabida. Why is Duterte's trial 6 long months from now? Ito po yung sagot. The 3 judges who set the date comprise a pre-trial chamber. Their job was only to assess preliminary evidence, issue a warrant if necessary, and determine if the right person was arrested. A permanent trial chamber will hear the case. Pangalanan says. Actually, yung tatlong mga judges po na kaharap po ni dating Pangulong Duterte, mga kabida, dun ho sa kanyang first appearance, hindi talaga yung tatlong mga judges ang responsible sa pagdinig ho sa kaso ni Digong, ano? May ibang chamber, may ibang mga judges yon, ano? Kumbaga, ang role lang po ng tatlong judges na yon is to determine kung yung akusado ba, yung humarap po sa kanila ay yung totoong akusado talaga, no? Saka ano yung mga information about him, no? More on, kumbaga, getting his circumstances lang po, ano? Mga kabida. So, yun po, no? So, ang magdidetermine yan is yung ibang chamber. Yung mga judges na assign for that, no? Para ko sa trial po ni Digong kung bakit ang gap po ay umabot po ng 6 months. Napakatagal, ano po, na? Ito po, patuloy po tayo. To date, no criminal case has been filed in the Philippine court against Duterte for extrajudicial killings during his presidency. Ito po, maraming question kasi. Ito yung isa sa mga tanong din ng mga complainants, ano? Bakit po walang kasong naisampa, no? Laban po kay Digong. Lalong-lalo na po during his incumbency, ano po, no? Ang sabi po ni Pangalanan, this implies failure of justice. So the ICC step in, ano po, na?
Who's to blame? Retired Supreme Court Justice Antonio Carpio explained, the elements of our justice system, unang-una, criminal investigation is conducted by PNP and NBI, both under control of the President. Pangalawa po, preliminary investigation is by DOJ, under control of the President. Number 3, preparation of filing in courts of criminal information is by DOJ, under control of the President. Prosecution of criminal case is by DOJ, under control of the President. And number 5, promulgation of judgment is by the judiciary, which is not controlled by the President. Who's to blame? Sino po yung pwede hong i-blame po dito kung bakit walang kasong isinampa, no? During the time of Digong, Ito po yung sagot po mga kabida ni Dean Pangalanan po, When Duterte was president, no criminal case could be filed against him for 2 reasons. Number 1, he naturally never allowed himself to be investigated or criminally prosecuted by agencies under his control. Number 2, by jurisdiction, the president cannot be criminally sued while in office. Yun yung malinaw po. Yun yung sagot sa lahat pong tanong kung bakit po hindi ho kinasuhan si Digong during his time na naging presidente po ng Pilipinas. Kahit na wala na po yung hindi po papayagan ni Digong na imbestigahan yung sarili po niya, Hindi na po natin isali yun. Yun lang jurisprudence po, yung batas po, mga kabida, na nagsasabi na kapag sitting president ay immune from suit yung presidente, Meaning, hindi ho siya pwedeng kasuhan, hindi po siya pwedeng ihabla po mga kabida kung ano man yung klaseng kaso, Okay, laban po sa kanya. Yun yung malinaw. And since the term of former President Duterte po mga kabida, nag-umpisa po from 2016 hanggang 2022. Okay? So natural, yung complaint po na bakit hindi po kinasuhan, walang kaso na naisampa sa korte, 6 years po yung immunity po ng dating Pangulo. Diba? Yun yung malinaw po doon. So from 2023, 24, okay, may mga kaso na po Diba? Unang-una, investigasyon muna, ng Quadcom noong 2024. Okay? Laban po sa AJK, doon po sa war on drugs. Okay? Tapos, eventually, nagrekomenda yung Quadcom na kakasuhan po itong si Digong. Hindi po kasalanan po ng presidente, hindi po kasalanan po ng judiciary, hindi po kasalanan po ng prosecution ng DOJ na hindi po siya nakasuhan during his term because meron po tayong batas na nagbabar po na kakasuhan ito pong Pangulo po ng Pilipinas. So, yun yung pong malinaw. So, yun po yung malinaw po mga kabida, Alright? Now, dito ho sa question kung pwede kong makapag-post po ng bail or makapag-avail po ng interim release, depende na po yan mga kabida sa ICC. Kung bibigyan po nila ng chance ito pong si Digong, despite doon ho sa kanilang bad experience previously, na hindi na po bumalik yung respondent or yung akusado po mga kabida, okay? Now, I think magkaiba po sila, Okay? At saka kung meron man po silang experience noon, I think they learn that experience. May mga safety measures na po, na ginagawa siguro yung ICC para hindi na po mangyari yung nangyari nung time po ni Kenyatta po mga kabida, So I think the president or the former president deserve that privilege po, na makapag-avail po ng interim release, Kasi yun yung nakalagay po kasi sa Article 59 po mga kabida, ng Rome Statute. So yun po, So para po sa inyo, ano po ang inyong comment and opinion po dito? You can comment down mga kabida. And sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po.